boy. Big boy. Big boy. Big boy. Hindi nila alam na bawal pumasok sa bahagi iyon ng Taal Volcano. Napagalaman din, hindi rehistrado ang bangka sa Philippine Coast Guard. Big boy na. Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang mga pampublikong infrastruktura sa Iligan City na napinsala ng bagyong Pasha. Kasama ang opisyal na lokal na pamahalaan ng Iligan. Big boy na. Dizon ang Tubod Bridge at Panuliran Bridge. Ay Dizon, tinanong ng malakas na ragasan ng tubig ang Panuliran Bridge at tinamaan din ang flood control. Target umanong makapagpatayo ng temporary steel bridge para may madaanan ng mga residente habang nagpopondo para sa permanenteng tulay. Ipinagputos din ni Dizon ang agarang pagdedredging sa Iligan River para mapalalim ang daluyan ng tubig. Tuloy-tuloy rin daw dapat ang pagsasagawa ng clearing operation sa mga kalsada at tulay. Hindi lang isa, kundi 3 beses nang naaresto sa kasong pagnanakaw ang lalaking nahuli ka na pinuntirya ang LPG tank sa isang establishmento sa Quezon City. Ang suspect, nahulihan pa ng gun replica. Nakatutok si James. Nagpalingan na pala ilang buwan ng check ang nilaking ito na sa CCTV. Nang renovate ang commercial establishment sa Sacred Heart, Quezon City. Maya-maya pa, pumasok siya at ito na lang pinto. Ang Huli ka! Danan niyang nilalabas ang isang LPG tank. Ang hindi niya alam, napapanood na siya ng mismo may-ari ng Kamayado. na papunta noon sa lugar. Pop-up yung sa kanyang facial recognition doon sa CCTV na may pumasok doon sa kanyang establishment. And then, immediately tumawag doon sa barangay at sa ating kapulisan dito sa station din that resulted doon sa pag-responde naman doon sa area. Nagtatakbo ang suspect nang mapansin ang pagdating ng mga otoridad. Pumunta rin siya sa ikalawang palapag ng establishmento. Doon sa may banda kusina doon siya nagtago, nilak yung pinto, pero nung sa natin operatiba, sinubukan din mo sa akin yung salamin ng establishment para tumakas at nabutan naman siya. Na may dala siyang baril, tinupukan ng ating barangay at pulisan. Nabawi mula sa 23 anos sa suspect ang ginamit ng gun replica at LPG tank na naging sa commercial establishment. Aminado siya sa nagawang kami. Ang kailangan na. Sa Saudi. Saudi. Gun replica sa iba yun. Pangarap lang ko yun. Sa record ng pulisya, ito na ikatlong beses ang naaresto ng suspect dahil sa pagnanakaw. Sinampahan siya ng mga reklamong attempted theft, malicious mischief, at grave threat in relation to Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa GMA Integrated News, James Agustin ang ito, 24 oras. Aminado ang kapatid ng umano'y mercenary ng Russia na si Raymond Bumangan na naging siya ay nirecruit online ng isang banyagang pinangalanan niya first para trabaho sa Russia. Nakatutok si TJ Torida ng GMA Regional TV. Yan ang mga huling salita sinabi ni Raymond Bumangan sa kanyang kapatid na si Ryan. Si Raymond at tubong Alcalapang kasi ay nagpunta sa Russia para magtrabaho, sumalit ginawang sundalo para makipagdigma sa Ukraine. Ngayon, ihad na siya ng mga pwersa ng Ukraine. Pag-aamin ni Ryan, isa raw siya sa mga nirecruit online ng isang banyagang pinangalanan niya first. Hindi na siya nagbigay ng karagdagang detalye tungkol sa recruiter. 13 raw silang inalok ng trabaho sa Russia na may magandang sahod. Gawa sa Saudi. Tapos pag dating daw po doon, pipirma ng kontrata, may matatanggap na 300,000 pesos to 400,000 pesos Philippine money. Tapos may sahod ng pagkain na sa 200 to 450,000. Palipad na sana papuntang Russia via Kuala Lumpur si Ryan kasama ang dalawang iba pang na-recruit noong October 2024. Nagharangin sila ng immigration officer sa airport dahil sa kakulangan sa dokumento. Hindi na sila pinayagan na makaalis sa bansa. Nagbigay raw ng second option ang banyagang recruiter upang matuloy ang kanilang pagpunta sa Russia. Ngunit nagpasya silang pag nang tumuloy nang magkausap ni Ryan ang kanyang kuya Raymond. Ang instruction reports, pupunta ng Zamboanga, tapos mababaka para makatawid ng ibang bansa, sir. Malaysia, sir. Sinabi na ako ng kapatid ko na tulog, huwag ka nang tumuloy kasi hindi mo kaya
yung trabaho dito, sir. Sa ngayon, hindi na niya nakakausap ang recruiter at umalis na umano ito sa kanilang group chat. Nagpaalala ang pamunuan ng Migrant Workers Office na maging mabusisi sa mga nag-aalok ng trabaho sa ibang bansa. Makikipag-usap lang via social media. Illegal recruitment po yun. Punta po dito sa office, magtatanong kung licensed by yung agency, kung proper ba yung person na mag-recruit. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Kinilala ng Supreme Court ang home ownership sa mga ari-arian ng mga same-sex couple. Ayon sa Korte, maaaring kilalanin ang homeowner sa mga same-sex couple na naninirahan ng magkasama alinsunod sa Article 148 ng Family Code. Sakot ng Article 148 ng property relations ng mga magkasintahang nagsasama pero hindi maaaring ikasal ng legal. Ang pagkilala sa co-ownership ay kung makapagbibigay ng katibayan o mapapatunayang pareho silang may aktwal na kontribusyon o ambag sa pagkuha o pagbili ng property. Wala nang naisalbang gamit ang ilang pamilya ng Paragon dahil sa sumiklab na sunog. Ang hinitig ng isa, ang naka-jumper umunong bahay. Nakatulong si James Agustin. Kasagsagan ng hindi ng tulong ng mga residente na sumiklab ang sunog sa barangay Maysilo, Malabon City, pasado alas 3 sa madaling araw kanina. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga kadikit na bahay na gawa sa light materials. Idinasa sa Bureau for Protection ng dalawang alarma. Nasa 27 fire ang kailangan ng responde. Ito lamang po yung nag-iisa na pasukan at labasan ng mga residente patungo sa residential area. Kung saan nangyayari yung sunog, napakingin po itong daan na ito. Ito yung nagpapahirap ngayon sa mga bumbero. Ang itong bumbero pumeso sa katabing compound. Doon sila bumuta sa bahagi ng pade para malapit ang mga kabugan ng tubig. Sa kasaganang sunog, dalawang nasibatan. Kabilang namin sa fire volunteer. Pagkabang wala po pag-ayos ko nung din niya namin, minapakapot na ako. Ay, hindi ko pa kaya tumulong ako. Maraming pamilya ang walang naisalbang gamit. Sa kabila niya, nagpapasalamat si Ophelia na ligtas silang siyang na magkakaanak. Narinig na lang po namin na sumisigaw na yung mga tao. Paglabas po namin, nakita ko po yung sunog sa gitna, mataas na po yung apoy. Kaya sigawan na rin po kami para yung ibang tao makalabas na rin po. Si Oreta naman ilang dokumento lang ang nadala sa bilis ng pangyayari. May kumupakot na lang po kami natin. Yung pala, malakas na po eh. Ito yung nasusunog. May tabong bahay. Sunod sa amin ako. Ako sa dami na po kumakakang mga yung araw po lola. Kumakakang. Sobrang hirap po talaga. Kasi nangarakot ako namin yung umatak ko ng maraming namin. Napula ang sunog matapos ang halos 2 oras. Ayon sa BFP, natupok ang 60 bahay. Apektado ang tinatayang 80 pamilya. Nagsimula raw ang apoy sa ikatong palapag ng isang bahay, pero masusi pa nilang iniibisigan ang sanhi nito. Ang sabi ng investigador is, naka-jumper daw po siya, wala siyang punta doon. Kaya nagpo-focus po kami baka sa electric. Mono. Nasa 50 cm lang wide yung... Kaya nagbutas kami ng pader, umakyat kami sa bubong para makapula agad yung sunog. Para sa GMA Integrated News, James Agustin ang tutok, 24 oras. Walang urungan sinubukan ni Nineresega Stars Right-Field Area at Pinjisu ang pagbabalita. Tulad ng Hurricane Daily South ay may isang investigative report. Makichika kay Obre Karambe. Kumasa sina Nineresega Stars, Pinjisu at Radilvilla sa Reporter Challenge sa online network platform. On board the Tirada Express, nakasabak si Jisoo sa pagbabalita. A brief moment of tension unfolded at a train station on Monday morning, when a strange vibrating noise was heard from a marked suitcase. Tirada Express, hindi rin tinulungan ang challenge na yan ni Nabil. Huligam ang pagnanakaw na nangyari sa isang bahay sa Manila. Kitang-kita sa kuha ng CCTV ang pag-aklat ng isang aso sa lamesa para kuha ng ilang pirasong hotdog para sa almusal na kanyang pamilya. Ipinakilala na ang kanilang mga karakter sa GMA Prime Action Drama Series. Gumaganap si Jisoo as
Gino Molini. At sinagyan naman si Peter na mga kasama ng mga karakter ng mga bilang si David Digauco as Andrew, isang investigative reporter, at si Jillian Ward as Joey, na isang vlogger. Almost 1 million pesos worth of drugs. Siyempre, akala ko ba bayaran natin sa namin siya? Kasama rin sa cast si Winwin Marquez in her villain era. Pagkami ni Win, nag-struggle daw siya sa karakter. Lalo at hindi siya sanay gumanap ng kontrabida after her Miss Universe Philippines stint. Actually, ang request nila sa akin, learn everything. Kasi I cannot be, they cannot see women as a beauty queen. Walang dapat makita pa, hindi na nagpa-pageant. Wala. So, kasi I have, I gave everything, sabi ko, sige, let go ang pagka-beauty queen, walang ganon. And sana makita. Siya si Teresa Park, nag-figure ng isa ko syndicate. From beauty queen to queen of drag race. Nagugulat kasi lang lahat. Queen of Drag Race, ha? Ano ba? It's very exciting because this is a show na matapang Yung show, dahil busy sa bagong serye, hindi lang muna focus ni Winwin ang pagsali sa pageant. Pero may pag-asa bang magbalik siya ng pageantry? never say die to any doors. Hindi ba? Ang hirap ba yan? I actually said that was my last pageant MPH, di ba? Pero I think it was about the emotions also. Finally nagawa ko na. Pero when you come to think of it, you can never say die or never say never to things that can open in the future. Pogi ka ng bell, updated sa showbiz sa akin. And that's my ticket this Tuesday night. Ako pati iyan niya. Salamat niya. Tinawag na political stunt ng mga tagapagsalita ng Chinese Embassy. Ang pagka-dock ng Senado sa resolusyon na nagkukondena sa mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Pero sabi dito ni Senate President Tito Soto, hindi na gusto raw silang patahimikin ng tagapagsalita ng Chinese Embassy. Nakakapag-live si JP Soriano. JP? Pero meron sa talumpati ngayon ni Chinese Ambassador to the Philippines, Ching Chuen, ay sinabi niyang panahon na para magkaroon ng mas seryosong dialogue ang Pilipinas at China sa gitna na hindi pagkakaunawaan ng dalawang bansa sa South China Sea o West Philippine Sea. Sabay sabi din na let's sit down and talk, ani Ching. Pero sa parehong talumpati niya, sinabi ni Ambassador Ching na hindi rin daw mag-aatubili ang China na pumalak sa mga anay patuloy na magkakalat ng fake news sa China. Ang talumpati ng Chinese Ambassador ay kasunod ng pag-adapt ng Senado sa resolusyon na nagkukondena sa mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Si Chinese Embassy Nungte, maanghang ang reaksyon sa Senate Reso na raw tinututulan at kondena. Tinawag pa niyang political stunt. Sabi pa niya, kahit gaano karaming resolusyon ang pasa ng mga mambabatas, mapapahina ang kanilang paninindigan na labanan ng mga kumano'y malisyosong kilos laban sa China. Sagot dito ni Senate President Tito Soto, gusto raw silang pagpapili ng tagapagsalita ng Chinese Embassy. Sinabi raw ng Chinese Embassy spokesperson na sinisindak ng mga senador ang mga Chinese diplomat. Habang ito raw ay walang galang naman kung makapagsalita laban sa kanila. Anya, respect begets respect. Sinubukan namin kunin ang panig ni Ambassador Ching ukol sa mga sagutan ni Soto at ng Chinese Embassy spokesperson, pero hindi siya nagbigay ng pahayag sa ngayon. Kabilang sa mga bisita sa nagaganap na pagtitikon ngayon si First Lady Liza Araneta Marcos, ilang ambassadors ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas gaya ni Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya, at pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ng Chinese Ambassador sa Pilipinas ngayong gabi. Let's sit down, let's talk, let's find ways to manage differences. So this year, the Philippines serves as ASEAN's chair. So both China and the Philippines, we all hope that we can speed up consultations on what we call COC, Code of Conduct in the South China Sea. So reaching that agreement would lay a solid foundation for managing maritime differences.
Men, walang nabanggit. At yan ang mga balita. Mono. Ako sa Nakian ko. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa wire, ako po si Emil Subat. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24